Good day mga idol. Gusto ko lang ibahagi ang kalaman ko sa pagmamotor. Mga idol, welcome to my channel, Idol High Tech. So ngayon, tuturuan ko kayong paano mag-adjust ng floater para yung ating gasolina ay bumaba yung level ng gasolina dito po sa chamber. Yan. Ngayon, makikita nyo ngayon, i-perform ko sa mismong harap nyo paano mag-adjust ng floater, kasi marami pang hindi nakakaalam nito. Pero sa hindi pa nakakaalam, para sa inyo to, yung nakakaalam na, okay lang. So ngayon, itong carburetor na to, 100cc carburetor, pero yung mga ibang carburetor malaki din yan. Tapos yung air and fuel mixture niya nandito sa baba, ito kasi nandito sa side. Pero pares lang naman yun, yung kung ano nasa loob, yung floater. So ngayon, gamit ang hose nito, nalagay natin dito sa may butas. Ayan. Ito yung pasukan ng fuel galing sa tangke para pumunta dito natin malalaman kung yung pag-adjust natin ng floater ay okay. Mamaya sobra siya, wala nang papasok sa gasolina. Yun, nagkakos yun ng overflow dito sa may drain hose. Kapag yung floater mo naman wala sa level, pag masyadong mataas yung floater mo, ito guys, overflow naman dito sa may main jet dito sa taas. Ngayon, ang mangyayari nun, pupunta yun sa chamber ng carburetor, chamber ng combustion o sa valvula. Magiging rich na yung motor mo, so mahirap na umandar. Meron din po pag masyadong mababa, sumasayad dito sa baso, mag-overflow siya dito sa may drain hose. So ngayon, bubuksan na natin. Okay doon. Ito maganda to sa hindi ka naman kaskasero, para sa mga namamasada, pag malakas yung mga kumain ng mga motor nyo, pwede nyo gawin to, pag-adjust ng floater para magiging din siya kapag naubusan siya ng gasolina dito sa baso. So yung motor nyo, wala siyang mahigop na gasolina, hangin
hangin na lang. So yung motor nyo, mapipigilan yung takbo niya. So yung speed niya, mababawasan pa. So safe ito para sa mga service at mga anak nyo. Kung kaskasero siya, safe naman to sa motor. Kasi subok ko na to. Ginawa ko na to sa barako. Araw-araw yun. Namamasada ako. Dati yung barako na hawak ko, namamasada ako. Traffic pa. 6 hours, hindi na mamatay. Kasi walang tigil yung pasahero. Walang tigil yung pasahero. So, hindi kailangan patayin yung makina ko. Since barako yun, ang ginawa ko nun, adjust ko yung plotter. Wala naman akong halatang diferensya dun sa motor. Ayan. 6 hours na tumatakbo. Yun pala yung tips ko lang pala. Pag naglilim kasi ako dati, tapos ang langis ko 20W50. Ibig sabihin malapot siya. Ang biyahe talaga. Iwas overheat. So siyempre tricycle, mabigat ang karga, overload. Iwas pudpud sa mga granahe sa loob. So kailangan talaga pag masyadong malakas kumain yung motor nyo, pwede nyo gawin to. I-adjust natin yung float. And guys, ito pala ang tawag guys, ito yung main jet, ito yung pilot jet, ito yung tang. Dito tayo mag-a-adjust yung tang na to. Ito. So, stainless na gitna. So ganito lang kasimple guys ang pag-a-adjust ng floater. Ibibend pag ganyan ang guys, ibibend lang natin paloob to. So ano lang guys, hawakan nyo siya, tapos ibibend lang. Yan guys, ibibend na siya. So nakikita nyo guys, kanina itong floater pantay siya, nakapantay, pero ngayon medyo nakataas na siya. So ibig sabihin yung level ng gasolina nasa baba na rin. Ganyan na baba. Yan. Pag mataas masyado to, ganyan naman yung gasolina mo, mag-overflow dito mag-overflow papunta sa intake ng valvula. Ayun, pag pinaandar mo yun, mahirap ang umandar kasi nga reach na siya. Yung spark plug mo hindi na makasunog kasi sobrang gasolina yun. Siyempre pag pinadyakan mo, magsusupply pa ng kwanto ng gasolina plus yung overflow, wala na. Yung low performance na motor, mahirap hard starting. So advice ko guys, kung yung carburetor nyo nag-overflow, alamin nyo kung saan nag-overflow. Dito ba sa taas o sa may dito sa may drain hose. Kung gusto nyo ibalik guys, pag nakikita nyo itong floater na to, pag ginanyan mo yung carburetor, dapat po naka-level ganyan, naka-level sa gitna yung surface nya sa ibabaw. Yun ang pinakatamang sukat.
sukat ng plotter para yung level ng gasolina nasa gitna lang siya, hindi siya mag-overflow, hindi siya sasayad sa baba. So pag gusto nyong ilin yung matakaw yung kanyo, yung carburetor nyo, pwede nyo siyang ilin. Itong plotter guys, ibababa natin. So kailangan itong tang yun, itutulak natin pataas para yung valve pag napuno to, yan, pag napuno to ng gasolina, aangat to guys. Ngayon pag umangat yan, magko-close yung valve. Yan, magko-close yung valve, magko-close yan. Kaya pag mas mababa to, konti lang mahigop ni main jet. Yan. Pag naubos yun na sa baba, wala na siyang mahigop. Hangin na lang, mas marami yung hangin na higop niya. Laging mas maraming hangin. So, lean po yun. Ang lean, powerful yung lean kaysa yung rich. Pag rich kasi, medyo yung performance ng motor mo hindi maganda. Sobrang rich. Pero yung lean na sinasabi, ito guys, itong sinasabi ko sa inyong lean, isang way lang to para maging lean. Tatlo yung paraan para magiging lean yung motor nyo. So itong paraan na to, isa pa lang itong tinuturo sa inyo guys. Yung air and fuel mixture, hindi ko pa nisali dito sa video. Saka yung pagsakal ng main jet. Sa next video abangan nyo. Ngayon, itong tuturo ko muna sa inyo itong pag-adjust ng plotter para magiging, it's up to you kung lean yung gusto mo o rich o kung minimal. Ganyan guys, dapat yung surface nya nakaganon lang, nakagitna itong plotter. So ngayon, kanina tinulak ko na to. Ngayon, ang gagawin natin guys, tatakpan natin. Pero wag nating tornilyoan guys. Yan, tatakpan natin yan. Tapos dito guys, yung hose galing sa tangke. Ito malinis guys. Dapat malinis din gamitin nyo. Tulad nito. Ganyan guys. Siyempre, yan. Ihipan natin ganyan. Ihipan nyo lang. Pag may lumusot na hangin, ibig sabihin, may papunta pa na galing yung gasolina, pwede pa siyang bumaba. Yan. Since nakababa na yung plotter natin, lean na to. Lean na. Huwag lang kayo magsobra guys. Pag yung sobra naman yung baba ng plotter, pag inihiban mo to, wala na. Hindi mo walang hangin na tumatagos dito sa baba. Ito meron. Yan. Ganun lang guys kasimple yung pag-adjust ng plotter. So sana kung problema kayo sa matakaw na gasolina, na carburetor pala, takaw yung motor nyo, nakarebor na, pwede yung gawin nyo guys yung pag-adjust ng plotter. Isang yung motor nyo ay matipid. So ang speed pala guys ng lean na to, pag sinagad mo yung mga 50, 60 and then pag mga 60, 50
Pag 1 minute na binabad mo, maubusan dito sa chamber. So, ibig sabihin, pag na-reach na ubusan, na-reach yung time na naubusan siya, hangin yung higupin ng carburetor. So, mahalata mo siya na wala nang mahigop. Parang nawalan ka ng gasolina, pero babalik agad, kakarga agad. Pag binaba mo yung, pag binita mo sinyalor, kakarga ulit. So, pwede mo na siyang hatawin ulit. Ganun guys. So, pag may problema kayo sa carburetor guys, make sure lang yung mga manifold nyo, walang mga singaw. Ito, bago yung mga o-ring dito. Yun guys, para wala kayong problema sa motor nyo. Yun lang ang payo guys. So, sa next video ko, matutunghayan nyo kung paano ito paliitin yung butas para maging mas matipid na naman yung inyong motorsiklo, lalo naman sa mga barako na mamasada, yung mga araw-araw magamit, yung mga service na kanya kayo para mapigilan yung takbo niya, iwas disgrasya. Ito po yung gagawin nyo. Sana po mag-subscribe kayo sa aking channel kasi marami pa akong kaalaman na i-upload para sa inyo mga idol. So, good day. Okay.